Hey, what's up guys, mga kasolarista, balita dyan. So ito na akong bagong kabit na 160 watts panel. And sa video ito nga pala is film lang tayo ng konting 5 items na pwede mong gawin kapag mag-maintenance ka ng inyong solar setup. And guys, to be clear, this is maintenance po, no, not repair. So wala tayong aayusin. And mostly it is to maintain lang ang inyong solar setup. So umpisan ko sa solar panel since ito yung pinaka-expose sa dumi. So as you can see, may ano doon. So makikita mo yung alikabok. So alikabok po is kapag umuulan, nakukusa siyang nalilinis, na wipe out kasi may mga dahon-dahon, alikabok. Pero meron pa rin still mga something na kailangan nating linisin manually. And sa mga malilit na panel, you can use baby wipes. You know, kuskus mo lang ganyan. As long as kaya mong tumungtong sa inyong solar panel ay sa bung nyo, ayan, kuskus mo lang ng ganyan, and that's it. Ganun lang po. Ang isa sa mga pinakakailangan mong linisin dito is ito po yung mga bird drippings or bird droppings. And when I say drippings, ito po yung jackpot from the sky, no? Ito po yung jackpot na hindi nyo hiniling, at yung jackpot na hindi nyo magugustuhan, gaya na, no? At sa iting linisin, pero mamaya na yan kasi kakapit siya sa wipes. So tamang punas lang. And kung gagamit pala kayo ng tela, kasi gamit kong wipes, kasi ang wipes po is makinis, very friendly siya sa balat ng tao, no? So pwede siya sa panel kasi smooth lang yung surface. Pwede kayong gumamit ng iba, sponge, kasi ang sponge is smooth lang din to, hindi siya magaspang. Huwag kayong gagamit ng tela or something na may magaspang na parang liha, kasi masisira yung panel or yung glass sa ibabaw, no? And sabon, depende sa uri ng sabon. Pwede naman, wag lang yung sobrang tapang, no? Para wag mo siya muriatic acid kasi may matindi kang gustong tanggalin, din na po, no? Kahit tamang tubig lang, kuskus ng tela, goods na po yun. Ito is nililinis ko kasi 160 watts siya supposed to be. So at least 70% is in-expect ko na sa 100 ang harvest niya. Pero pag tinitingnan ko siya sa baba, sagad na niya is 50. So there's something wrong. And nung pinunasan ko, tinan nyo naman, no? Kitang-kita mo yung pinagkaiba ng pulat dilaw. Anyway, wala pala. So ayun lang, punas lang, smooth na tela, malambot. Sabon, wag yung matatapang ng chemical gamit ng muriatic. Siguro kung gamit kayo ng sabon, dishwashing liquid, pwede na rin. Or yung mga, basta hindi matapang na chemical, yung tamang bumubula lang, para lang masatisfied na masabing nilinisan nyo. Ito po is DIY na linis lang po, no? Hindi siya yung professional na linis. Kaya baka sabihin ng iba, kasi ganyan. Yes po, may budget po sila. Tayo nagdi-DIY is wala. So wipes lang sapat na. Yan, no. So mamaya tanghali, tingnan ko ang harvest na itong panel na to, kung tumaas na from 50. Nag-harvest lang siya ng 50 ngayon. So kita nyo kasi pinagkaiba doon, no, walang anino ng ulap, dito meron. So laki ng difference niya sa harvest, halos 50% yung ibababa. Kaya yun yung dahilan kaya kailangan nyo ring linisin yung panel nyo. Umulan nung makaraang araw, hindi siya totally nalinis, nabawasan lang. So manually na natin nilinisin yung ibang parte. Yan, especially yung jackpot doon, no? Then after ng panel, check natin yung mga screw, wires, connections, anything connection, including po yung mga ganito, no? Yan, no? Kailangan po is mahigpit siya. Sing tight ng budget nyo, ng relasyon nyo, ganun ka tight, sobrang higpit dapat. And also yung mga ganito, yan. Then sa baba mamaya sa mga controller, punta tayo doon. Let's go! Uy, so ito na nga po. Next stop is controllers. Nakalimutan pa lang sabihin kanina, sa mga solar panel pala is early morning kayo maglinis, around 5 to 6 or 4 to 5 ng hapon, kasi yun po yung mga oras na hindi mainit and may sapat na liwanag para makita yung panels nyo, no? Kasi kapag sobrang init, pwede masira yung panel nyo kapag binasa nyo bigla. Ayun lang. Next is controllers. Simple lang naman. Kuha lang kayo ng mga screw. And lahat ng makita nyo pwedeng pag-skruhan, connector, pinagkabitan, anything nagduduktong, make sure mahigpit. And yung mga ganito ko, ang kinaganda dito is wala siyang screw, so hindi siya lumuluwag. Pero kailangan pa rin i-double check yung mga ganito kung kapit na kapit pa rin, ganyan, namatay. Ayan. And then yung mga ganito, double check nyo lang siya gamit na screwdriver. Yun lang. Okay, ito. Kasi ang akin naka-cover siya ng mga ganyan yun. Yan.
Then ito. Sa mga battery rin, ito sa battery, kailangan yung connection niya dito is always mahigpit. Pwede nyo gawin every month. Higpitan nyo lang ng mga screw. Make sure walang loose connection. And also malinis. Yung mga ganito, kahit wipes na lang din pampunas nyo, okay na yan. Yun lang. Then, speaking of controllers pa rin, syempre, kailangan nyo pa rin i-check once in a while yung parameters nyo dito, yung settings nyo, kung nasa tamang settings pa rin ba. Kaya nitong inverter na to, eto, output niya is yung 0 kasi nakapatay siya. So bubuksan ko siya, and yung output, pag masdan nyo, okay, naka 60 siya. So minsan kasi yung ibang version nito, ibang model nito, bumabalik sa default na 50 kapag nire-reset nyo yung inverter, like patay bukas ganun. Bumabalik siya sa pagiging 50 kasi po yung settings niya dito is capable siya ng 50 to 60. So pwede siyang 50 Hz or yung frequency pwede siyang 60. So pwede siyang maging modified, pwede siyang maging pure. Depende po sa settings nyo. Ayun lang. So kailangan nyo rin siyang i-check paminsan-minsan, and also yung mga sa settings, since nasa settings naman tayo, balik tayo sa manual. Eto. Yung sa mga settings na to, pwede siyang i-check mga quarterly, lalo yung sa mga discharge kineme, yung charging current, eto, voltage ng pagbalik, and yung overcharge. Kasi minsan nagre-reset nga gaya na sabi ko, so kailangan siyang i-check paminsan-minsan kung puno na ba ang battery, ay kung nag-iiba ba yung settings niya. And ang rason is kaya kailangan yung ang ingay na. Okay, so yun, going back, ang rason is kaya kailangan yung bantayan ang settings nito, kasi is kapag na-over discharge ang inyong battery, pwede siyang ikasira. And speaking of, since nasa battery tayo, kung familiar pa kayo sa depth of discharge, 50% sa mga lead acid kagaya nito, dapat ang konsumo nyo lang sa kanya is hindi bababa ng 50%. If in case na masira siya o ma-over discharge, hindi nyo na sinasadyang lumobo, wala na siyang charge, may kita nyo dito merong linyang ganyan. Pwede nyo siyang buksan, lagyan nyo ng liquid, specialized liquid, para ma-energize uli yung loob, magkabuhay. So isa yun sa mga maintenance or repair. Repair na pala siya, hindi siya maintenance. Pagka nasiraan yung battery, like hindi na siya nagkakarga, buksan nyo lang dito. Kung bahala kung paano siya bubuksan, pwedeng kutsilyo, plies o ano. Basta sa loob siya na ito. Tapos papatakon nyo siya ng tubig or injectionan, then yun na. Pero to maintain lang yung pinaka gusto po ng battery is lagi siyang full charge. The more na lagi siyang full charge, the more na hindi siya gano'ng masisira. So keep nyo na high voltage siya lagi para mas tumagal ang buhay. Kung ma-over discharge, gano'n like brown out, minsanan lang, sige gamitin nyo, okay lang. Pero wag naman lagi, and wag always ubos. Ayun po. Sa lead acid yun. And sa life po, kung life po natipuhan yung battery, halos wala siyang maintenance. Ang kinaibahan lang sa life po is mas marami siyang connection, unlike neto na ganyan lang. And that's it. Life po is mas marami siyang connection, so mas marami kang kailangan i-check na connection, and mga screw na kailangan mahigpit. Ayun po. And lastly, sa number 5 is proper ventilation po. So ang battery wala din ng ventilation as long as hindi siya naiinitan. Ang kailangan ng ventilate kasi ito po yung nagbubuga ng mainit na hangin or nag-generate ng init is yung inverter. Kapag yung kuryente galing sa panel or AC nyo pumasok sa inverter, nag-ikot-ikot siya dyan, ginawa niyang usable na AC, then gumagamit siya ng kung anumang something sa loob, yung coil, yung pinagpuproduce ng init, and yung po yung kailangan niyang ibuga palabas. So ang ganitong inverter, gaya ng akin, meron siyang ventilation dito, which is marumi na. Meron din siya dito sa kabila.
And meron siyang outtake dito sa baba. So meron siyang 4. Dalawang input magkabilang gilid and palabas dito sa ilalim. So make sure wala nakaharang dito. Like kunwari, kuha tayo na sample. Meron kang something na nakaharang dito. So hindi siya mabiventilate na maayos. Or kung yung gilid mo naman nito is yung may something ka dyan na dikit na ganyan. At hindi na siya halos makahinga. Huwag niyo pong gagawin yun. Pag uminit ng inyong inverter, pwede siya mag-cause ng sunog or sira. Kailangan freely nakakapasok ang hangin sa loob. Yung iba gumagamit ng external na exhaust fan. Example ako dito. Eto, yung iba is gumagamit ng ganito kapag yung fan ng inverter nila is sobrang liit at hindi sila satisfied, pwedeng gumamit ng ganito. Ito is magbubuga ng hangin. Let me show you how. Ayaw, pabaliktad. Nabaliktad nga ako. Ayan. So, may ko siya ng ganyan, mabubuga siya ng hangin. So, dagdag ventilation siya. Kaya naglalagay ng ganyan yung iba. Meron niyang walang kulay, FYI. Meron ding iba-ibang kulay, meron ding rainbow. Kayo na pong bahala sa taste nyo. Since DIY, mako-customize nyo yung kulay. Pwede siyang ilagay pabuga. So, eto, magbubuga siya ng hangin papunta dito. Huwag nyo na lagyan ng higop to kasi may ventilador na siya dito kung saan na niyang ilalabas. So, dito na siya sa gilid. Papasok dito. Ayun po. So, yun lang. Yung 5. Panels, kailangan lang is punasan once in a while. Iwasan nyo yung mga acidic na chemical. Punasan gamit ng soft na pamunas. Huwag sa tanghali kasi salamin yun. Pag mainit, pinasa mo, pwedeng mabasag. Then, connection, kailangan mahigpit. Battery settings, kailangan lagi. And yung settings din ng controller. Then, battery life, kailangan is hindi siya na-over discharge. And yung ventilation. So, yun yung top 5. And kasama nyo na rin yung pagkapakapa ng mga wire. Kapag umiinit, then it's time to change the wire ng mas mataba. Ayun lang po. Pag may tanong, comment lang po. Salamat.